Libreng sine para sa mga senior citizens, ibabalik na. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Sa isinagawang public hearing ng Sangguniang Panlungsod ng Calamba City, sa pangunguna ni Vice Mayor Atty. Toti Lazaro, inihain ng mga ito sa mga damalong mga kumakatawaan sa mamamayan at bawat samahan at sektor ng lipunan, ang isang rebisyon sa panukalang panglungsod bilang 426 ng seryeng 2008, patungkol sa pagbibigay ng pribilehiyo sa mga senior citizens ng lungsod na makapanood ng sine ng libre. Maaalala na napahinto ang pagbibigay ng libreng panunood ng sine para sa mga senior citizens, dahil na din sa pagkakaroon ng pandemya sa buong mundo. At hindi na naipa-renew ang nasabing Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod at ng SM Prime Holdings nang ito'y mag-expire. Sa kasalukuyan, inihahanda muli ang pagbibigay ng libreng sine sa mga seniors, at pinag-usapan na din ang mga bagong panuntunan na isasama sa nasabing programa. Ayon sa bagong kasunduan, may dagdag na 2 piso kada movie ticket ang sisingilan ngayon sa mga hindi senior citizens na manunood. Ang nasabing dagdag sa singil ay mapapapunta naman para sa Philippine Red Cross. Siniguro naman ni Vice Mayor Atty. Toti Lazaro na ang walang dapat ikabahala ang publiko sa pondong nakalaan sa babayaran sa sinihan, dahil kaati ng pamahalaang lungsod ang SM Prime Holdings sa pagbabayad dito. At nais niyang isulong na din na mabigyan ng kaukulang benepisyo ang mga napapabilang sa persons with disabilities pagdating sa panunood ng sine. Mayor Toti Lazaro, posible ba na magkaroon discount ang PWD? Posible magkaroon ng discount. Nothing's impossible kapag gugustuhin syempre ng local government, of course sa panguna ng local chief executive or mayor or governor. So, maaaring pag-usapan pa ng sanggunian? Yes, open yan. Ano yan, kumbaga magandang topic yan for discussion, deliberation, and consideration. And to me, as a lawyer, wala ko nakikitang legal impediment para ma-include ang mga PWD or even solo parents. Pero syempre, laging in consideration, of course, yung financial condition ng SMLG. Kasi may corresponding budgetary requirements. Kasi hindi yan parang may binigay ka lang. Syempre, pag meron kang programa ganyan, may lumalabas din na finances or resources ng city government. So, it's a matter of balancing all the projects, programs, or activities. Inaasahan naman ng Sangguniang Panlungsod na ang nasabing panukalang dagdag sa singil sa tiket sa sinihan ay makakatulong ng malaki para sa Philippine Red Cross. Samantalang sinusuportahan ni City Councilor Moises Morales ang nasabing panukala at umaasa na sana lahat ng business establishment sa lungsod ay makiisa at tumulong para sa kapakanan ng Philippine Red Cross. And para dun sa additional 2 pesos na yun ay ibibigay sa Red Cross para makatulong dahil marami tayong kababayan na kailangan ng dugo. So, ang mangyayari doon sa mga wala pang yung senior citizen, yung 60 years old below, sila yung kukuhanan ng 2 pesos. And then yung sa senior citizen naman, kasama na rin yung nakakaltasin from the LGUs. So yung portion na makukuha doon ay tulong natin sa Philippine National Red Cross. Kasi unang-una, talagang kailangan natin na tumulong dahil marami nangangailangan ng dugo. At sa ganung paraan, makakatulong tayo ng malaki para sa ating mga kababayan. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat mula dito sa silid balitaan ng DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.